May nangyayari sa katawan ng milyon-milyong lalaki ngayon din sa mismong sandaling ito habang nanonood ka ng video na ito at ang pinakakatakot ay hindi ito napapansin ng karamihan hanggang sa huli na. Hindi ito isang bihirang sakit. Hindi ito nangyayari lamang sa matatanda. Ito ay tahimik, unti-unti at lalong nagiging karaniwan sa mga lalaki sa lahat ng edad. Pinag-uusapan natin ang tunay, masusukat at dokumentadong pagliit ng titi na sanhi ng mga gawi at kondisyon na halos lahat ng modernong lalaki ay mayroon sa ilang antas. Hindi, ito pagmamalabis. Ito ay agham at kailangan mong pakinggan ito ngayon. Ang magandang balita at may magandang balita ay maaaring mapigilan ang prosesong ito. Sa maraming kaso maaaring bahagyang maibalik. May mga lalaking natuklasan kung ano ang nangyayari sa kanilang katawan sa tamang panahon. Gumawa ng tiyak ng mga pagbabago at ngayon ay nabubuhay ng mahihigip na kumpiyansa, higip na kalusugan at ganap na nabago na buhay sa kama. Mas mahimbing silang natutulog. Mas iba na ang tingin nila sa salamin. Nagbago ang kanilang mga relasyon, habang ang iba pa rin ay may patuloy na pakiramdam na may mali pero hindi alam kung ano, ang mga lalaking ito ay nakita na ang kabilang panig. Ikaw rin ay maaaring gawin ito. Ako si Drora Rose Padilla, dalubhasang doktor sa kalusugan ng lalaki at clinical na urology. At sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang 3 pangunahing sanhi na nagpapaliit sa titi ng mga lalaki sa buong mundo nang hindi nila alam. Bago magpatuloy, kung gusto mong maiwasan ang panganib na ito at maabot ang antas ng kontrol sa iyong kalusugan na nararamdaman lamang ng mga taong nagbago na ang takot sa kaalaman, i-like mo na ngayon at mag-subscribe sa channel. Dahil dito ako nagpo-post ng content na bihirang ipaliwanag ng mga doktor ng ganito. Kalinaw at hindi mo gustong mapalampas ang alinman sa mga ito. At sa comments, sabihin mo sa akin kung anong lungsod o bansa ang pinapanood mo. Napakalakas makita ang mga tao mula sa Brazil, Europe, Asia at marami pang ibang lugar na sama-samang binabago ang takot sa tagumpay. Ngayon, pumunta tayo sa mahalaga. Unang sanhi ang visceral fat na literal na nagtatago at nagdidikil. Ang unang mekanismo na hindi alam ng karamihan sa mga lalaki ay may kinalaman sa taba sa tiyan, lalo na ang malalim na taba na nakapalibot sa mga internal na organo na tinatawag na visceral fat. Kapag nag-ipon ang taba na ito sa lugar ng pubig, literal na inililibing nito ang ugat ng titi. Ito ay lumilikha ng tinatawag na clinical na buri penis o hidden penis kung saan ang malaking bahagi ng haba ay nakatago sa ilalim ng taba. Tinitingnan ng lalaki ang sarili at ang nakikita niya ay mas maliit kaysa sa tunay na mayroon. Pero anatomically, tunay ang epekto dahil nababawasan ang functional at visible na bahagi pero hindi doon nagtatapos ang problema. Ang visceral fat ay direktang nakakasagabal sa produksyon ng testosterone. Madalas hindi alam ng mga lalaki na ang adipose tissue ay may enzyme na tinatawag na aromatase na nagko-convert ng testosterone sa estrogen. Mas maraming visceral fat, mas maraming testosterone ang nagiging estrogen, mas counting testosterone na available sa katawan. At ang mababang testosterone ay direktang naugnay sa tissue atrophy, kabilang sa erectile tissues. Kaya hindi lang ito tanong ng itsura, ito ay physiological. Isang pasyente ko, tawagin natin siyang Rodrigo Santos, 40 taong gulang, lumapit sa akin na nagsasabing, napapansin niya ang malinaw na pagkakaiba kumpara sa 10 taon na ang nakalipas. Akala niya ay dahil lang sa edad. Hindi. Ito ay dahil sa naipon na visceral fat sa loob ng isang dekada ng sedentary lifestyle at hindi wastong pagkain kasama ang pagbaba ng testosterone na walang nag-imbestiga. Sa loob ng 6 na buwan ang nakatarget na paggamot, kitang-kita ang pagkakaiba. Hindi milagroso pero tunay at masusukat. Ano ang gagawin? Bawasan ang refined carbohydrates, asukal at alak. Isama ang strength exercises na pinaka-epektibo para mabawasan ang visceral fat at natural na pataasin ang testosterone at magpa-blood test para suriin ang iyong hormone levels. Ganun lang. Hindi kailangan ng operasyon. Hindi kailangan ng mamahaling supplements. Kailangan ng impormasyon at aksyon. Pangalawang sanhi ang fibrosis ng erectile tissue dahil sa chronic inflammation. Ito ang sanhi na pinaka-inaalala ko dahil ito ang pinakakauntiang nakakaalam at ang pinakatahimik na umuusad. Sa loob ng titi ay may mga estruktura na tinatawag na corpora cavernosa na siyang mga tissue na responsable sa erection. Kapag malusog at elastic ang mga tissue na ito, puno, matatag at ganap na nakikita ang haba ng ereksyon. Pero kapag may chronic inflammation sa
katawan. Nagsisimulang mag-ipon ang mga tissue na ito ng disordered collagen deposits, isang prosesong tinatawag na fibrosis. Ang fibrosis ng corpora cavernosa ay eksaktong nangyayari sa early stages ng Peyronie's disease. Pero maaari rin itong mangyari ng diffuse at hindi localized sa mga lalaking may systemic chronic inflammation. At ang resulta ay mas hindi elastic na tissue, mas mababang kakayahang lumawak na nagre-resulta sa mas maliit na erections, hindi gaanong matatag at sa paglipas ng panahon sa kapansin-pansing pagbabawas ng erectile length. Ano ang nagdudulot ng chronic inflammation? Dieta na puno ng ultra-processed foods, chronic stress na hindi pinangasiwaan, kulang sa tulog, sedentary lifestyle, paninigarilyo, at regular na pag-inom ng alak. Halos ang karaniwang pamumuhay ng modernong lalaki. Sa isang pag-aaral na nailathala sa Journal of Sexual Medicine ay nadokumento ng average reduction na 1.2 cm sa erectile length sa mga lalaking may mataas na inflammatory markers sa loob ng 5 taon. 2 sentimetro na wala nang walang sadyang mali na ginawa ng mga lalaking ito. Sila lang ay nabuhay sa paraang normalisado ng modernong mundo. Ang pasyente kong si Paulo Reyes 51, taong gulang na ninigarilyo ng 20 taon. Unti-unting napansin ang pagbabago pero hindi niya ikinonekta. Nang gawin ko ang kumpletong investigasyon, natagpuan ko ang elevated inflammatory markers, early signs ng fibrosis at compromised erectile function. Ang intervention ay multifactorial. Pagtigil sa paninigarilyo na may medikal na suporta, natural anti-inflammatory, tulad ng omega-3 sa therapeutic doses at espesyalizadong pelvic physiotherapy. Bumalik siya pagkatapos ng 4 na buwan na inilarawan niya, mismo bilang kahanga-hanga. Ano ang gagawin? Ang pagtigil sa sigarilyo ay hindi negotiable. Bawasan ang ultra-processed foods at isama ang mga pagkaing may anti-inflammatory properties tulad ng malamig na tubig na isda, olive oil, turmeric at makukulay na gulay. Bigyan ng prioridad ang tulog dahil doon nagre-repair ang katawan. At kung may kahinahinala ka ng Peyronie o masakit na curvature, agad na kumonsulta sa urologist dahil mas maikli kaysa sa inaakala ang window ng epektibong paggamot. Pangatlong sanhi ang epekto ng chronic cortiso sa penile vasculature. Ang pangatlong sanhi ay marahil ang pinaka-underestimated sa lahat at ito ang chronic stress ay sumisira sa vascularization na nagpapanatili sa pinao tissue na maluso. Kapag ang katawan ay nasa patuloy na estado ng alerto, gaya ng nangyayari sa mga taong nasa patuloy na presyo sa trabaho, mahirap na relasyon o simpleng mabilis, na buhay moderno, permanenteng mataas ang cortisol levels. Ang chronic cortisol ay may mapanirang epekto sa cardiovascular system at lalo na sa mas maliliit na blood vessels. Ang titi ay pangunahing isang vascular organ. Ang kalidad at pagkakumpleto ng ereksyon ay direktang nakadepende sa kalusugan ng mga ugat na nagdadala ng dugo sa lugar na iyon. Kapag napinsala ng mataas na cortisol ang mga ugat na ito, nakokompromiso ang blood flow. Ibig sabihin nito ay mas hindi kumpletong erections na hindi naaabot ang maximum length ng tissue. At sa paglipas ng panahon, ang tissue na hindi nakakakuha ng sapat na daloy ng dugo ay nagsisimulang ma-atrophy. May dokumentadong phenomenon na tinatawag na diso-shrinkage. Ang erectile tissue tulad ng anumang tissue sa katawan ay nangangailangan ng regular na stimulus upang mapanatili. Ang nocturnal erections na nangyayari sa sleep ay eksaktong para doon upang ma-oxygenate at mapanatili ang tissue na maluso. Kapag ang tulog ay nabalasik ng stress, nababawasan ang dalas at kalidad ng mga nocturnal erections na yon at nawawala ng volume ang tissue sa paglipas ng mga taon. Nagamot ako ng isang binata na 33 taong gulang. Si Marco Villanueva na lumapit sa akin na akala niya ay may malubhang hormonal problem. Normal ang mga hormone. Ang natagpuan ko ay chronically elevated morning cortisol. Napakapangit na kalidad ng tulog na dokumentado ng sleep monitor at halos walang nocturnal erections. Nagtatrabaho siya ng 5 oras kada araw sa mataas na pressure na kapaligiran sa loob ng 4 na taon. Ang paggamot ay kinabibilangan ang psychological support, pagbabago sa sleep habits, pagbabawas ng caffeine pagkatapos ng tanghali at mga teknik para i-regulate ang nervous system. Sa loob ng 3 buwan, malinaw ang mga resulta. Ano ang gagawin? Ang pag-address sa stress ay hindi luho. Ito ay medisina. Ang mga gawain tulad ng diaphragmatic breathing, regular aerobic exercise at pagtatakda ng malinaw na boundary sa trabaho ay may measurable physiological impact. Ang tulog ay dapat na absolute,
Priority 7 hanggang sina oras. Bawat gabi na may madilim na kapaligiran at walang screen sa huling oras bago matulo. At kung ang stress ay lampas sa kaya mong hawakan mag-isa, ang psychotherapy ay isang lehitimong health intervention tulad ng anumang gamot. Ano ang dapat mong gawin ngayon? Kung narating mo hanggang dito, ikaw ay nasa unahan na ng karamihan sa mga lalaking nabubuhay sa mga problemang ito nang hindi kailan man nakatanggap ng impormasyong ito. Ayong kaalaman ay kapangyarihan pero tanging kapag sinundan ng aksyon. Ang 3 sanhi na tinalakay natin ngayon, visceral fat na may pagbaba ng testosterone, fibrosis dahil sa chronic inflammation at vascular damage dahil sa elevated cortisol, ay lahat ay matutunaw. Lahat ay may evidence-based interventions. Wala sa mga ito ang nangangailangan ng pagsuko. Ang lalaking kumikilos na yon na nagpapagawa ng mga eksaminasyon, nagbabago ng mga gawi, at humihindi ng tamang suporta. Ang lalaking iyon ay titingin pabalik pagkatapos ng 6 na buwan at mag-satellite sa panonood ng video na ito hanggang sa dulo. Mararamdaman niya ang pagkakaiba sa kumpiyansa, sa sigla sa buhay sa kama, sa paraan ng pagharap niya sa mundo. Habang ang iba pa rin ay may nakakaabala na pakiramdam na may mali, ang lalaking ito ay nabago na ang laro. Kung binuksan ng video na ito ang iyong mga mata sa isang bagay na hindi mo alam, ilike mo dahil tinutulungan. Nito ang content na ito na makarating sa mas maraming lalaking nangangailangan. Nito at hindi pa ito natagpuan, mag-subscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang susunod na mga video dahil patuloy akong magdadala ng mga bagay na alam ng medisina pero bihirang ipaliwanag ng malinaw at aksesible. At sa comments, sabihin mo kung saan ka nanonood, iyong lungsod, iyong bansa. Dahil kapag nakikita ko ang mga lalaki mula sa iba't ibang panig ng mundo na binabago, ang impormasyon tungo sa tunay na kalusugan, iyon ang